Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay magkukomento na naman po sa inyo. Sana po samahan niyo po inyong lingkod. At tayo po yung mag-umpisa at magkomentuhan na. Komentuhan po natin na ito po si Atty. Rowena Guanzon ay binanatan po. Binanatan po ang salot. Ang salot sa ating bansa ng napakatagal ng panahon di umano. Pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon kung paano po banatan ang mga salot at binigyan po sila ng real talk mga kababayan tungkol po sa ginagawa nilang pagpapabagsak sa Vice President. Dahil sinabi ni Vice President ni Atty. Rowena Guanzon, sila kasi ang gustong makinabang at maghari sa ating bansa. At hindi naman po tayo papayag dyan, mga kababayan, na mangyari po ang mga salot na maglingkod sa atin. Umpisa na po natin pakinggan si Atty. Guanzon. Magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba dinakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-co-acquisitioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Which naman is yan. na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami Dahil tama. nandito kami sa gitna. Hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Magnanakaw daw si Sara Duterte. Yeah, mga tambay, sinasabihan po mga bobo po. Ito pong mga sumusuporta sa kaliwa at grupo ng mga kaliwa ay mga bobo. Dahil nga ang gusto nila ay iparis po ang Vice President kanino po? Kay Bongit na tinatawag na bangag na napakaraming issue ng korupsyon. Gusto kasi nila ipares para po mga kababayan, sila na maghari sa ating bansa at sila maglingkod at silang lalamas sa pera ng bayan. Kasama raw po si Llamas. Di po ba? Ano po sabi ng Vice President? Mismong Vice President alam niya mga kababayan, kaya lang po nagbubulag-bulagan po talaga itong mga salot ng lipunan Dahil mayroon po silang political agenda na gusto po nila maghari mga kababayan at makabalik sa kapangyarihan para lahat ng pakinabang sa ating bansa ay sila po ang lalamas. Kaya ito po ang sabi ng ating Vice President dyan Hindi po ba? Kung talagang korupsyon at impeachment lang ang sinasabi po ng mga salot at mga magnanakaw sa ating bansa, mas higit daw po, mas higit na ito ang dapat i-impeach. Ayon po sa Vice President, ano po sabi ng Vice President? Kung tutusin, mas maraming disallowance ang sa Office of the President. Kung may dapat ma-impeach, yun ay yung Office of the President. Tama po yun. Hindi po ba? Di po ba? Tama yung sabi ng Vice President. Dahil yung po nakikita ng taong bayan na talagang grabe po. Dahil ang confidential intel fund ng Office of the President, ito pong magtatatlong taon na o sinasabing 3 taon mahigit o mag-aapat na taon ay hindi na po bababa sa 11 billion mahigit. 11 billion mahigit ang kanya Intel and Confidential Fund. Hindi po ba? At kaya nga sinasabi ng ating Vice President, kung tutuusin, mas maraming disallowance ang Office of the President. Kung may dapat mang ma-impeach, yun ay yung Office of the President. Hindi po ba? At syempre, mga kababayan, yung di ba? Hindi lang naman po confidential intel fund ang binabakbak nila dyan na gusto nilang impeach, di ba? Pati ang ating Vice President nagsalita na Pati po ito si Tio Moreno nagsalita na rin. Dahil nga po yung kinukuha nila na mga testigo ay nakakulong pa. Di po ba si Madriaga? Dahil nung nakaraang araw, binalita po yan na si Madriaga raw po ay sinusuhulan ng 1 billion. 1 billion para daw hindi kumanta
Mga kababayan, sinusuhulan daw ng Vice President 1 billion. Mga kababayan, samantalang yung pera ng mag-asawa, si Vice President at si Man Scarpio, 88 million, pero magbabayad ng 1 billion sa dami ng binibintang. Buti na lang po, dinimanda po ng Vice President yan, si Madriaga, sa dami po ng kasinungalingan na pinagagawa. Wala na naman po mawawala kay Madriaga eh. Bakit po? Nakakulong na siya eh. May mawawala pa ba sa kanya? Kahit siya'y magsinungaling na magsinungaling. Di po ba? Yung kaso niya kidnapping. Mamamatay na siya ron sa kulungan. Hindi po ba? Ito po ang sinasabi po ni Tio Moreno. Isama po natin komentuhan. Yan po. Ayon po kay Tio Moreno, 88 million ang salin ni BP Sara. Tapos, 1 billion ibabayad niya kay Madriaga para hindi mag-testify. Ano yun? Nag-loan si BP Sara para sa isang taong nakakulong sa BJMP dahil sa kriminal? Dahil sa kriminal? Oh man, the script is not scripting. Tama nga naman mga kabayan. Tama yung sinasabi ni Tio Moreno. 88 million ang salin ng Vice President. Hindi po ba? Tapos, ang Vice President magbabayad ng 1 billion kay Madriaga. Ano yun? Maglo-loan? Maglo-loan pa ang Vice President? Para sabihin na hindi magta-testify o tumistigo ang Madriaga. Pambihira. Para sa isang taong nakakulong, convicted ng diyan po nakakulong sa BJMP dahil sa criminal o sinasabing criminal record niya na kidnapping. Talagang script na script no, mga kababayan. Yan po. At isa pa po, yung isa si Gloria. Yung si Gloria Mercado sa DepEd, di ba ba? Yung napakarami rin pong kawalanghiyaan at talagang grabe rin ang ginawang korupsyon ni Gloria Mercado. Di po ba? Mga nagsulisit. Nagsulisit po yun nang ginamit po ang pangalan ng Vice President. How many millions? Hindi po ba? Yan po dokumentado, hawak din po ng Vice President. Lahat po yan. Yan po. Kaya nga po ang Vice President, di po ba, siya po yung nagsalita noong nakaraang araw. Lahat po ay sinabi niya na talagang lahat po ay scripted at syempre political. Political. At alam niya na kailanman ay hindi siya may impeach. Ang may impeach yung nasa Malacanang. Yun ang isang damukal na issue ng korupsyon at napakaraming disallowance. Di po ba? At wala po siyang issue sa COA, ang Vice President. Okay po siya sa COA. Kaya nga sinasabi na Tony Guanzon, naging COA siya. Naging COA siya, di ba? Commissioner. Naging commissioner siya ng COA, commissioner Hindi ba? Alam niya na si BP Sara, walang korupsyon yan. Wala! Kaya nga, pinagpipilitan niya ni Atty. Guanzon, ito pong mga makakaliwa, ito pong grupo na mga salot ng lipunan sa atin di umano. Sila lang po ang talaga nagpagamit, mga nagpagamit. At siyempre, alam naman po natin grupo na yan. Galit na galit po sa mga Duterte yan. Tapos nagpagamit pa sa mga korap na politiko. Di po ba? Yung masasamang tao at masasamang politiko nagsanib puwersa para pabagsakin ang Vice President. Kaya lang po ang Vice President ay matalino at hindi korap. Lahat ay dokumentado. Lahat ng ginagawa niya, di po ba, ay naaayon sa batas. Hindi po niya nilalagay ang kanyang pondo sa mga maleta. Hindi po siya gumagamit ng maleta. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. Maraming salamat po. At kayo po ay nasa gitna. Nasa gitna kayo. Wala kayo doon sa pula at wala kayo sa dilaw at pink at liberal na ngayon magkakasama na kasama pa ang kaliwa. Mainam at kayo nasa gitna. At alam nyo at nakikita nyo ang tama at ang mga napakaraming pagkakamali at kademonyohan sa ating bayan. Mabuhay po kayo.
Thank you rin po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo at sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yee, kay Annie Jo, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang ating mga ex-marine, syempre po, at ang pamilya Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kabayan, at God bless po sa inyong lahat. Taste po tayo muna. Bye-bye!